Buksan po natin ang ating Biblia sa Romans chapter 14, verse 10 hanggang sa 12. Romans chapter 14, verse 10 hanggang sa 12. At ito po ang sabi ng salita ng Panginoon. At ikaw, bakit mo hinahatulan ang iyong kapatid? O ikaw naman, bakit hinahamak mo ang iyong kapatid? Sapagkat tayong lahat ay tatayo sa harapan ng hukuman ng Diyos. Sapagkat nasusulat, kung paanong buhay ako, sabi ng Panginoon, ang bawat tuhod ay luluhod sa akin at ang bawat dila ay magpupuri sa Diyos. Kaya't ang bawat isa sa atin ay magbibigay sulit sa Diyos ng kaniyang sarili. May the Lord bless the proclamation of His word this morning. Well, itong mga bersikulo na ating binasa po, mga kapatid, mga kaibigan, ay follow-up or kasunod ito sa mga unang binanggit na ni Apostle Paul mula sa verse 6 hanggang sa verse 9. Kung ating basahin once again mula sa verse 6, ang sabi dito, ang nagpapahalaga sa araw ay nagpapahalaga nito sa Panginoon, at ang kumakain ay kumakain para sa Panginoon sapagkat siya ay nagpapasalamat sa Diyos. At ang hindi kumakain para sa Panginoon ay hindi kumakain at nagpapasalamat sa Diyos. Walang sino man sa atin ang nabubuhay sa kanyang sarili at walang sino mang mamamatay sa kanyang sarili. Kung nabubuhay tayo sa Panginoon, tayo'y nabubuhay. O kung namamatay tayo, sa Panginoon tayo'y namamatay. Kaya't mabuhay man tayo o mamatay, tayo'y sa Panginoon. Sapagkat dahil dito, si Kristo ay namatay at muling nabuhay upang siya ay maging Panginoon ng mga patay at gayon din ng mga buhay. So, nakikita natin yung ascending argument ni Apostle Paul. Pabigat na pabigat po ang argumento ni Apostle Paul, paakyat ng paakyat po ito. Remember na ang subject ng Romans chapter 14 ay ang Christian liberty. Yung issue ng food or drink or observance of holy days. May doon sa church ng Rome, may mga kapatiran na nagsasabing we can eat any food without being guilty. Merong mga kapatiran na mahihina sa pananampalataya at kumakain lamang ng gulay sapagkat natatakot sila, baka ipinagbabawal yung mga pagkain na yun. Merong mga nag-o-observe pa rin ng Jewish holy days. Merong mga nagsasabi na hindi na tayo bound sa mga observances na iyon. Yun po yung issue na dinidiscuss po ng Romans chapter 14. Whether a Christian should be doing or not be doing these things. At ito po ang mga bagay na non-essentials. It is a matter of indifference, non-essentials. Hindi mo siya pwedeng ilagay sa kategorya ng moral law na sinammarized sa Ten Commandments. Hindi mo pwedeng sabihin, sa'yo okay lang kasi ang ang adultery, sa'yo kasalanan kasi ang adultery good for you. Pero sa akin, Christian liberty naman yan. So pwede naman tayong mga lunya. But we can still exist as one member, as fellow member in the church. Of course, nobody is foolish enough to say that. Di ba? Para sa iyo, kasalanan ang i-shoot somebody in the head. Sa akin, okay lang kasi, Christian liberty yan. Parang game lang yan sa akin. But we are still brothers and sisters. No, nobody is foolish enough to say that. So those are essential things. Those are important things na belong sa moral law ng ating Panginoon. But what we are talking here in Romans chapter 14 are things indifferent, pertaining to food and drink, pertaining to holy days, observances of feasts and ceremonies ng mga Hudyo. And sabi po ni Apostle Paul, let everyone be persuaded in his own mind. So meaning to say, hindi talaga ito, and by the way, ang Romans chapter 14 verse 5, again, hindi po ito weekly Sabbath. Hindi po ito yung Lord's Day. But this is the Sabbaths, plural Sabbaths, na ino-observe ng mga Hudyo sa kanilang kapistahan. And then, mas bumigat yung argumento ni Pablo. Look at the motive of the brethren. Ang kumakain para sa Panginoon, nagpapasalamat sila.
Ang hindi kumakain ay hindi rin kumakain para sa Panginoon. Nagpapasalamat sila sa mga gulay na kanilang kinakain. So, it should determine our attitude towards one another. We are convinced that what we are doing glorifies the Lord our God. So the motive is to give glory to God. And then, mas bumigat pa yung prinsipyo na inilatag ni Apostle Paul. Walang sino man sa atin na namamatay para sa ating sarili. Meaning to say, God determines our death. Suicide is a big no. Sa Christian, we do not decide the day of our departure, of our expiration. We leave it in the hands of God. And then, kung talagang kukunin na rin tayo ng Diyos, wala rin tayong karapatan na tumanggi. Mabubuhay man tayo or mamamatay, tayo po ay sa Panginoon. And, ang sabi po sa verse 9, kaya si Kristo ay nabuhay at namatay in order that He will become the Lord of the dead and of the living. Yun ang tinalakay natin last Sunday. So, pabigat ang argumento ni Apostle Paul. At ang sabi ni Pablo dito sa verse 10 hanggang sa verse 12, in the light of all this, bakit ninyo hinahatulan ang inyong kapatid? Bakit hinahamak ninyo ang inyong kapatid? Di ba? Verse 10, at ikaw, bakit mo hinahatulan ang iyong kapatid? O ikaw naman, bakit hinahamak mo ang iyong kapatid? Sapagkat tayong lahat ay tatayo sa harapan ng hukuman ng Diyos. At meron pong dalawang bahagi ang ating pag-aaral sa umagang ito. Una, we are brethren, not judges. Ulitin ko, we are brethren, not judges. Pangalawa, only Christ is the judge. Diba? Malinaw ang dalawang bahagi ng ating pag-aaral na malinaw na nakikita natin sa ating teksto mula sa verse 10 hanggang sa verse 12. We are brethren, not judges. Pangalawa, only Christ is the judge. At naway tulungan po tayo ng ating Panginoon sa ating pag-aaral sa umagang ito. Tayo po muna ay manalangin. Salamat o Diyos sa isa na namang pagkakataon na kami ay lumago spiritually. Lumago sa aming pagkaunawa sa inyong salita at maluwalhati kayo nito. Naway ang katotohanan ito ay matanggap ng aming isipan at tumagos sa aming puso at gawi o Diyos. Matranslate po ito sa aming practical na pamumuhay sa ikaluluwalhati ng inyong pangalan. In Jesus' name we pray. Amen. We are brethren, not judges. Pinaalalahanan po tayo ni Apostle Paul sa verse 10 na tayo po ay mga magkakapatid. Tayo ay mga brothers. And this is again a deduction from the lordship of our Lord Jesus Christ na binabanggit ni Apostle Paul sa verse 9. Ang ating Panginoon ay Panginoon sa kaniyang mga tao at ito ay nangyari as a result of His work. I mean, as the eternal Son of God, ontologically, ang ibig sabihin ng ontological, yung kanyang being and nature, ontologically, He has been the Lord of all. But practically, nangyari ang mga bagay na ito after Christ's death and resurrection. Binili tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. At tayo na mga tinubos ni Kristo, mga binili ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang dugo, tayo ay magkakapatid together. Yun ang sinasabi sa Hebrews chapter 2, verse 10 to 14. Please turn there. Hebrews chapter 2, verse 10 hanggang sa 14. Ang sabi po dito, sapagkat nararapat na ang Diyos na para sa Kanya at sa pamamagitan niya ay nagkaroon ng lahat ng mga bagay, sa pagdadala ng maraming anak tungo sa kaluwalhatian, ay gawing sakdal ang tagapagtatag ng kanilang kaligtasan sa pamamagitan ng mga pagdurusa. So you see, Jesus Christ did it by His suffering. Sapagkat ang gumagawang banal at ang mga ginawang banal ay pawang nagmula sa isa. Dahil dito ay hindi nahihiya si Jesus na tawagin silang mga kapatid na sinasabi, ipahahayag ko ang iyong pangalan sa aking mga kapatid. Sa gitna ng kapulungan ay aawitan kita ng mga himno at muli ilalagak ko ang aking pagtitiwala sa Kanya. At muli, narito ako at ang mga anak na ibinigay sa akin ng Diyos. Kaya,
Yamang ang mga anak ay nakibahagi sa laman at dugo, at siya man ay nakibahagi rin sa mga bagay na ito upang sa pamamagitan ng kamatayan ay kaniyang mapuksa ang may kapangyarihan ng kamatayan sa makatuwid ay ang dyablo. So, binili po tayo ng ating Panginoon sa pamamagitan ng kaniyang kamatayan at muling pagkabuhay, at tayo na mga binili ni Kristo ay mga magkakapatid together, mga anak ng Diyos. That's the relationship between Jesus Christ and His people. Binigay ng Ama sa kaniyang anak ang mga tao na ito, mga tinubos, children and brethren together. Sa pamamagitan ng ano? Sa pamamagitan ng kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoon, nagiging mga anak tayo ng Diyos. We can't be a Christian without being a child of God. Romans chapter 8 verse 14. Ang sabi po dito ng Romans chapter 8 verse 14. We can't be a Christian without being a child of God. Sapagkat ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay sila ang mga anak ng Diyos. It is by the Spirit that we become children of God. A Christian is a man na kinikilusan ng banal na Espiritu. Hindi na natin iniisip pa ang mga bagay dito sa laman, kundi ang mga bagay patungkol sa Espiritu. And it is through the Spirit, verse 13, na sinusupil po natin ang gawa ng laman. And then, Paul goes on to describe the Christians in verse 14. And this is all implicit sa lahat ng sinasabi po ni Apostle Paul dito. Ano ba ang ating attitude sa mga kapatiran sa iglesia na iba ang opinion sa atin pagdating sa mga non-essential things? Ano ba ang dapat na turing natin sa kanila? We should all realize that we are all brethren together. Yun ang dapat isaisip natin palagi. How do we treat each other? Brethren in the church na iba yung kanilang pananaw sa mga bagay-bagay pertaining to food and drink and observation of feasts and holidays and non-essential things, including wine, including all of the type of music that we listen to, as long as hindi sexual and violent ang mga lyrics na yan. How should we treat them? We should realize that we are brethren together despite differences of opinions. Mas mahalaga sa ating opinion ay ang relationship natin bilang magkakapatid sa loob ng iglesia. Nakuha po natin? Ano ba ang dapat nating mas ipaglaban? Ang ating pagiging magkakapatid sa ating Panginoon o ang ating opinion, mga kapatid, mga kaibigan? You see, delikado po, mapanganib kung ating i-elevate ang ating opinion. I-elevate natin ang ating opinion to the point na nakakalimutan natin na magkakapatid tayo sa loob ng iglesia, at to the point na parang itinuring na natin ang ating kapatid na kaaway. Dahil ini-elevate po natin ang ating opinion. Nakuha natin? Napakaseryoso po nito. Tingnan po ninyo yung kasaysayan ng iglesia. Kung bakit ini-emphasize talaga ni Apostle Paul dito, sapagkat tingnan po natin ang kasaysayan ng iglesia, marami pong mga churches na nahahati dahil ini-elevate po ng mga Christians ang kanilang sariling pananaw kaysa sa katotohanan na tayo ay magkakapatid sa loob ng iglesia. Nakuha po natin? We are brethren, and a family doesn't divide because of matters of indifference. Hindi po nawawala ang pagiging magkakapatid ninyo kung ang flavor ng isang kapatid ay vanilla ice cream ang kanyang gusto at ang flavor ng isa ay strawberry. Iba-iba yung kanilang inclination. Iba-iba yung kanilang preference. Pero magkakapatid pa rin sila sa ating Panginoon. Kung ang mister ay ayaw ng maasim na pagkain at ang misis ay mahilig sa maasim, they are still husband and wife. Di ba? We should rather preserve our relationship than insist on fighting for our opinions on indifferent and non-essential things. Hindi po moral issue ang ating pinag-uusapan dito, kundi mga indifferent matters. Itong mga pagkakabaha-bahagi,
over non-essential matters ay talagang nakapag-plague, nakapanakit na po ito sa iglesia ng ating Panginoon for ages now. Kaya ang resolution po, ayon kay Apostle Paul, whatever disagreement pagdating sa non-essential matters, dapat nating tandaan na tayo po ay magkakapatid. And that makes forth a difference. At dahil magkakapatid tayo, kung ang pananaw ng isang kapatid natin pertaining to non-essential matters ay sa tingin natin ay mali, ay maaari po natin siyang tulungan gently at ipaunawa natin sa kanya gently, tulungan natin na mas maging mature ang kanyang pananaw sa mga bagay-bagay. We are to help the brethren, we are to love them and to demonstrate love in the process of helping them. Ang ibig pong sabihin nito, dahil tayo po ay magkakapatid, tayong lahat daw ay magkakapatid. According to verse 10, ibig sabihin, walang kahit isa sa atin ang judge. Walang kahit isa sa atin ang tatayo bilang hukom. Because brothers don't judge one another. We have an authority over us. We have a judge over us. We've got someone who is above us as brothers and sisters in the Lord. At ang authority above us, siya po ang nagbigay ng batas. We are all brothers together and we are subject to the same law of God. At ang unang inaddress po ni Apostle Paul dito, guess what? Nasa verse 10, sino ang unang inaddress niya? Ang weaker brother or ang stronger brother? Sino ang unang inaddress ni Pablo? Ang weaker brother or ang stronger brother? Ang unang inaddress ni Pablo sa Romans chapter 14 verse 10, ang sabi po dito sa verse 10, at ikaw, bakit mo hinahatulan ang iyong kapatid? Sino ang pinaka-guilty sa judgment? Paghahatul, weaker brother or stronger brother? Ha? Weaker brother. Diba? Balikan po natin ang verse 1 hanggang sa verse 5. It is the weaker brother who is really guilty of passing judgment sa mga stronger brother. Hinahatulan, hindi sila Christian. Sila ay libertine. Sila ay hindi tunay na mananampalataya. It is the weaker brother who is most guilty of passing judgment. At ang pangalawang inaddress po ni Apostle Paul ay ang stronger brother. Iba na naman yung issue niya. He has the tendency to despise. He has the tendency to belittle the weaker brother. What is characteristic of brother is to be anxious to help one another, not to judge or to despise. Kaya nilalagay po ni Pablo itong issue na ito sa tamang konteksto. Kaya kailangang panghawakan natin itong principle na ito. If you are satisfied that you are dealing with Christian brothers, the fact na siya ay kapatid mo sa iglesia, if you are satisfied that we are dealing with Christian brothers, we don't let anything to interfere that fact that we are brothers indeed. And that really makes forth a difference. There will always be differences of opinion. Kahit sa mga theological issues like NCT, New Covenant Theology, na lately ay involved po ang ating church. But those NCT people are still our brother. They still preach the same gospel as we do. So, as we engage and as we discuss about those things, we do not forget the fact that they are our brothers and they also proclaim the same gospel like we do. There will always be differences in the body of Christ. Issue of the type of song, the type of issue of baptism, issue of spiritual gifts. But we are brothers and sisters in the Lord Jesus Christ at hindi po na tayo papayag na kahit anumang mga differences of opinion ang makakapag-divide sa ating iglesia. That's the point of the Apostle Paul. And that's the first point. We are brothers. We are brethren, not judges. But second point, only Christ is the judge. Romans chapter 14 verse 10b. Anong sabi dito sa second part ng verse 10? Sapagkat
Tayong lahat ay tatayo sa harapan ng hukuman ng Diyos. Sapagkat nasusulat, kung paanong buhay ako, sabi ng Panginoon, ang bawat tuhod ay luluhod sa akin, at ang bawat dila ay magpupuri sa Diyos. Tayong lahat po ay tatayo sa judgment seat ng ating Panginoong Hesukristo. We shall all stand before the judgment seat of Christ. Si Kristo po ang pinag-uusapan dito. At di ba in-emphasize sa verse 7, 8, and 9 ang lordship ng ating Panginoong Jesus? This is all part of the lordship of Jesus Christ. At bilang Lord, siya din po ang hukom. Siya ang judge, and this is inevitable, mga kapatid, mga kaibigan. One of the results of our Lord's work in His death and resurrection is that He is the judge. Ang lahat ng judgment ay ibinigay ng Ama sa Kanya. Now, sa ibang translation, kung meron kayong King James Version dyan, ang ginagamit po ng word is judgment seat of God, of Christ rather. Pero, abundant din po kasi yung manuscript, mga ancient manuscript na nagsasabing judgment seat of God. Merong nagsasabing judgment seat of Christ, merong nagsasabing judgment seat of God. Parehong abundant yung ancient manuscripts. Dito na po pumapasok itong tinatawag na textual criticism. Alin ba ang totoo? Judgment seat of God or judgment seat of Christ? Well, parehong totoo ang dalawa dahil si Kristo naman talaga ay Diyos. At si Kristo naman talaga ang pinag-uusapan dito. Kaya Christ ang safe din ang ginawa ng King James na Christ ang ginamit. Di ba? It's just a matter of textual criticism. Kasi sa totoo lang, sa lumang tipan po mga kapatid, ang emphasis po is that ang Diyos Ama ang judge. God the Father is depicted in the Old Testament as the judge. Ang Ama po ang judge na siya po ang hahatol sa buong mundo sa kaniyang katuwiran. Pero sa bagong tipan po mga kapatid, mga kaibigan, mababasa talaga natin na ang judgment na ito ay ibinigay ng Ama sa kaniyang anak. Ang anak ang maghahatol. John chapter 5 verse 20 for instance. Please turn there. John chapter 5 verse 20, mga kapatid, mga kaibigan. Ang sabi po dito, sapagkat minamahal ng Ama ang anak at sa kanya'y ipinapakita ang lahat ng mga bagay na kanyang ginagawa at lalong dakilang mga gawa kaysa mga ito ang ipinapakita niya sa kanya upang kayo'y mamangha. Sapagkat kung paanong ibinabangon ng Ama ang mga patay ay sila'y binubuhay, gayon din naman binubuhay ng anak ang sino mang nais niya. Ang Ama'y hindi humahatol sa kanino mang tao, kundi ipinagkaloob niya sa anak ang buong paghahatol. Verse 23, upang parangalan ng lahat ang anak, nagaya rin ng kanilang pagpaparangal sa Ama. Ang hindi nagpaparangal sa anak ay hindi nagpaparangal sa Ama at sa kaniya'y nagsugo. Nakuha po natin, God is the judge. Pero niloob po ng Ama na ipinagkatiwala ang judgment na ito sa kaniyang anak. At yun din ang mababasa natin sa Acts chapter 17 verse 30 to 31. Bakit ba nananawagan ang ebanghelyo sa lahat ng mga tao na magsisi sa lahat ng dako? Acts chapter 17 verse 30 and 31. Ang sabi po dito, ang mga panahon ng kahangalan ay pinalampas ng Diyos, ngunit ngayoy ipinag-uutos niya sa lahat ng tao sa lahat ng dako na magsisi. Sapagkat itinakda niya ang isang araw kung kailan hahatulan ang sanlibutan ayon sa katuwiran sa pamamagitan ng lalaking kaniyang itinalaga. Sino ito? At tungkol dito'y binigyan niya ng katiyakan ang lahat ng tao ng kaniyang muling buhayin siya mula sa mga patay. So this is talking about the Lord Jesus Christ. God is the ultimate judge, but He has delegated the work of judgment to the Son. And that really tells us the co-equality of Jesus Christ with the Father. Jesus Christ is God
At hindi po tayo mag-aatubiling sabihin yan. Pinatunayan yan sa Romans chapter 9 verse 5 na ang ating Panginoong Hesukristo ay tinawag na God. Romans chapter 14 verse 11. Ang sabi po dito sa verse 11, this is actually a quotation from Isaiah chapter 45 verse 23. But take note, hindi po ito word for word na quotation ni Paul. Kung babasahin po ninyo ang Isaiah 45:23, merong significant difference ang pag-quote ni Pablo sa passage na yan ng Old Testament. Ang sabi dito, sapagkat nasusulat saan? Sa Book of Isaiah. Ang sabi dito, kung paanong buhay ako, sabi ng Panginoon, ang bawat tuhod ay luluhod sa akin, at ang bawat dila ay magpupuri sa Diyos. So free translation po ito ang ginawa ni Pablo, hindi po ito verbatim. At sasabihin mo, Pastor, bakit? 'Di ba sola scriptura po tayo? Bakit binago ni Pablo slightly or freely ang nakasaad sa Old Testament? Bakit? Si Pablo bilang inspired by the Holy Spirit, wala bang karapatan ang banal na Espiritu na i-reveal kay Paul ang another shade of meaning na hindi nakita ng Old Testament writers? It's the same Spirit na nag-inspire ng Old Testament writers like Isaiah, at ito lang yung kahulugan na ipinagkaloob ng banal na Espiritu kay Isaiah. Hindi niya nakita ang iba pang shade of meaning, but it's the same Holy Spirit ang kumilos kay Paul as New Testament writer na nakita yung another shade of meaning na hindi nakita ni Isaiah. It's the same Spirit who does it. It's the same Spirit who uses His words to bring out one shade of meaning at one time and another shade of meaning at another time. Now, going back to the whole point of Romans chapter 14, mga kapatid, mga kaibigan, bakit natin hahatulan ang ating kapatid? Hindi ba natin alam na tayo ay luluhod sa harapan ng ating tagapaghatol one day? Ang mga tuhod ay hindi natin dapat iluhod sa ating mga kapatid. Dahil hindi po Lord ang ating mga kapatid. Knees are not supposed to be bowed to another. When we bow our knee, meaning to say, we acknowledge na ang ating niluhuran ay Lord, but our brothers are not Lord. Kay Kristo lang luluhod ang ating tuhod one day. Bawat isa po sa atin ay luluhod ang ating mga tuhod at kikilalanin natin si Kristo bilang ating tagapaghatol. At kung ang ating Panginoon ay magbibigay ng paghahatol, walang sino man ang makakapag-complain sa pasya ng ating Panginoon. So, in a sense, sinasabi po ni Apostle Paul, in the light of all things, in the light of all this, mga kapatid, mga kaibigan, di po ba monstrous kung tatawagin na merong isa sa atin ang tatayo bilang judge? Monstrous kung tatawagin na merong ilan sa atin ang tatayo upang hamakin ang sinuman sa loob ng iglesia? And verse 12 is a summary actually. Ang sabi po ng verse 12, kaya't ang bawat isa sa atin ay magbibigay sulit sa Diyos ayon sa kaniyang sarili. And here, the Apostle Paul completes the argument na hindi nga natin pag-awayan ang mga non-essential matters sa loob ng iglesia. Hindi natin hahatulan ang isa't isa at hindi natin hahamakin ang sinuman sapagkat si Kristo po ang hahatol at si Kristo po, kay Kristo po tayo magbigay pasulit. Now, what is to be the character of the judgment of the Lord Jesus Christ? Malinaw naman po sa sinasabi ng Biblia sa Romans chapter 14 verse 10. Sapagkat tayong lahat, meaning to say, ang judgment ng ating Panginoong Hesukristo ay universal. Tayong lahat. Wala pong exempted, mga kapatid, mga kaibigan. Kahit sa ating mga kaibigan na patuloy na humahamak ngayon sa mensahe ng Ebanghelyo, one day, Christ is going to judge everybody. Binasa natin yan, babasahin natin, John chapter 5, verse 28 to 29. Please turn there. John chapter 5, verse 28 hanggang sa 29. Ang sabi dito, huwag ninyong ipagtaka ito,
sapagkat dumarating ang oras na ang lahat ng nasa libingan ay makarinig ng kanyang tinig. At magsisilabas ang mga gumagawa ng mabuti ay tungo sa pagkabuhay na muli sa buhay, at ang mga gumagawa ng masama ay tungo sa pagkabuhay na muli sa kahatulan. You see? Christ is going to judge everybody. Ang buong mundo ay hahatulan po ng ating Panginoong Hesukristo. Ito dapat ang mensahe na matapat nating ipapangaral sa mayabang na mundong ito, sa aruganting mundong ito, that the world is under judgment. At alam niyo mga kapatid, mga kaibigan, ang judgment ng ating Panginoon ay nararamdaman na natin ito. Nararamdaman na. COVID-19 is another form of judgment of God. Pero precursor lamang po ito. Itong mga kalamidad na ito, itong mga trahedya na nararanasan po ng mundo, these are all precursor. At nagbibigay sa atin ng patunay that God is the judge, that He judges the world in righteousness. At itong mga bagay na ito ay obvious dapat sa mga mata na binuksan ng ating Panginoon. Christ is coming. Darating po ang ating Panginoon and He will judge the whole world in righteousness. Now, kung tayo po ay matapat sa ating preaching, hindi po natin winawala ang mensaheng ito sa ating mga pangangaral. We have to proclaim faithfully that all men shall stand before God upang magbigay pasulit sa lahat ng ating ginagawa. Marami pong mga tao na tinatakpan nila ang kanilang mga tenga sa katotohanan ito. Maraming mga tao na pinipikit nila ang kanilang mga mata sa katotohanan ito. At ini-immerse nila ang kanilang sarili sa enjoyment dito sa mundo. Ini-immerse nila, we only live once. Ini-immerse nila upang matakpan ang realidad na meron pong paghahatol. So they allow the numbing effect of the world to hide this fearful truth. Pero itong katotohanan ito ay hindi maaring itago forever. Even in your moment of solitariness, sa mga kaibigan natin, when you are alone, napaka-vocal mong hamakin ang gospel, pinagtatawanan mo ang gospel, but when you are alone, that's why you do not want to spend your time alone. You want to spend your time with friends. You want to immerse sa mga enjoyment dito dahil takot kang mag-isa. Pero subukan mong mag-isa. At minsan, yung mga tao na ayaw talagang mag-spend ng time alone, takot na mag-isa, gusto nila yung enjoyment palagi dahil pag sila ay mag-isa, kung ano-anong sumasagi sa kanilang isipan when being alone. Solitude is a blessing at times because it forces us to think. It gives us time to ponder and meditate. Now, yung mga taong tumatanggi talagang mag-isa sapagkat ayaw nilang harapin ang katotohanan, matalino po ang ating Diyos. May mga times na pinapahintulot ng Diyos ang mga trahedya, ang mga karamdaman. So mapuwersa kang ma-admit sa hospital and you are forced to spend your time alone. Nakikita mo yung mga dextrose dito, lalong-lalo na kung malubha ang karamdaman mo, nakikita na nag-aagaw buhay ka if somebody in the hospital right now na nanonood po sa atin, take this as a blessing, kaibigan. The Lord is putting you in a position right now na tinatanggihan mo palagi, but here you are right now. Wala kang ibang libangan sa hospital and you happen to tune into our YouTube and Facebook channel. Do you think that it's accidental in the sight of God? God is just giving you the chance to think, to ponder, and to see the truth clearly. Because when you see the truth clearly, you will be forced to take the necessary step. And the necessary step is for you to be reconciled to God through Jesus Christ, our Lord. Now, ang katotohanan, mga kapatid, mga kaibigan, is that ang kamatayan ay umpisa lang yan sa endless eternity. Ang lahat po ng mga tao ay nilikha ng Diyos unto immortality. Hindi po totoo na tayo ay palaka lang at pagkatapos ng ating kamatayan, yun na, wala na. No. All of us will survive beyond the grave. Ang libingan po ay hindi po makakapag-hold sa atin. All of us will survive beyond the grave.
lahat po sa atin ay mag-i-exist unto eternity. Now, para sa marami, ang eternity ay kanilang igugugol sa walang hanggang pagdurusa. Pero para sa mga tinubos ng Diyos, they will spend the rest of their eternity in indescribable joys in the presence of Christ. Now, speaking of heaven, na yung kanta ni AKA Big Man, sa langit wala ng beer. Kaya dito sa lupa, iinom tayo ng beer sapagkat sa langit ay wala ng beer. Ang presupposition is that pupunta siya ng langit. So habang nandito tayo sa lupa, iinom tayo ng beer sapagkat sa langit wala ng beer. Mag-inuman tayo dito. Sino man ang singer na yan, aka Big Man? Iniisip mo, kaibigan, kung buhay ka pa ngayon, ay makakapasok sa langit ang mga lasenggo when 1 Corinthians chapter 6 verse 9 and 10 says, no drunkard shall inherit the kingdom of God. Di ba? Ang langit po ay isang lugar na malayang-malaya sa anumang dungis ng kasalanan. Ang langit ay isang lugar na malayang-malaya sa anumang kapighatian and torment, free from all suffering and sadness, free from disaster and destruction. Ang kamatayan po ay hindi po makakapagbanta sa lahat ng mga nandun sa langit. May buhay na walang hanggan, and most importantly, makakasama po natin ang ating Diyos, ang ating Panginoong Hesukristo. And in eternity, tayo ay araw-araw na mamangha sa kagandahan ng ating Panginoong Hesus. Ang langit ay isang lugar na nanamnamin natin habang buhay ang pag-ibig ng ating Panginoong Hesukristo. Itong communion with Christ in eternity. Ang communion ng ating kasama ang ating Panginoon. Hinahangad natin ito sa ating kapanahunan ngayon. Hindi pa rin lubusan ang natitikman natin. This is only a foretaste ang ating natitikman sa ating kapanahunan ngayon. But in eternity, we will really savor the fullness of Christ. Dinisenyo po ng Diyos ang bagong langit at bagong lupa as a place of everlasting joy. Dinescribe ito as bagong langit at bagong lupa at walang dungis ng kasalanan ang makakapasok doon. Pero para sa iba, ang kanilang eternity ay eternal torment and anguish. Eternal torment and anguish. Matthew chapter 13, verse 49 to 50. Matthew chapter 13, verse 49 to 50. At ang sabi po dito, mga kapatid, mga kaibigan, gayon ang mangyayari sa katapusan ng sanlibutan. Lalabas ang mga anghel at kanilang ihihiwalay ang masasama sa matutuwid. At itatapon sila sa pugon ng apoy. Doon ay magkakaroon ng pagtangis at pagngangalit ng ngipin. Of course, ang mga liberal theologian ay magsasabing, propaganda lang yan, gawa lang yan ng mga followers of Christ as mind conditioning, as a political propaganda to control the mind of the world. Mga kapatid, mga kaibigan, your conscience is telling you that these things are true. Kaya takot kang mamatay. Ang impyerno po, yun po ang ultimate expression ng puot ng Diyos. Ito ay isang dako kung saan ang mga tao ay hindi nila matitikman kahit katiting ng biyaya at pabor ng Diyos. Dinidescribe ang impyerno bilang dagat-dagatang apoy na nagbibigay torment and suffering. Ang init po noon, talagang nasubukan na po nating mapaso sa tambutso ng motor. At merong batang nagsasabi, Papa, hindi mo wala-wala ang init sa napaso ang kanyang paa sa tambutso ng motor. Masakit na masakit. Higit pa dyan. Doon sa impyerno, mga kapatid, mga kaibigan. Flesh will never die. Dinescribe ito as a place of total darkness. Walang beauty, walang pleasure. Only darkness. Merong apoy, but only darkness. At meron tayong mga nasa doon sa impyerno. Meron, hindi tayo, kasi sigurado tayo sa ating kaligtasan.
Ang mga nandoon ay may mga pagnanasa doon sa impyerno. Siguro, nanasain nila ang kanilang mga kotse. Nanasain nila yung kanilang kutson, bed, water bed pa yung iba. Nanasain nila yung mga material things na ini-enjoy nila dito sa lupa. Pero wala kahit isa. Nanasain siguro nila yung mga masasarap na pagkain. Mga sisig, mga kinilaw, mga pampaputok-batok. Lahat ng mga pagkain ay nanasain po nila doon. Kahit soft drinks, wala kahit isang patak. Kahit tubig, wala po mga kapatid, mga kaibigan. Kaya nga yung mayaman, isang tulo lang ng tubig na itutubog ni Lazarus yung kanyang daliri doon at ipatulo sa kanya, sapat na. Wala po mga kapatid, mga kaibigan. At higit pa diyan, kasama nila si Satanas at ang mga demonyo na hindi naman nababago ang ugali. Even in the context of hell, si Satanas ay Satanas pa rin. Bully pa rin, tormentor pa rin. And that adds to the suffering. Sa madaling sabi, ang lahat ng mapupuntang impyerno, they are completely void of love and compassion, of hope, of things that are beautiful. And those in hell will spend their eternity in the midst of bitter hatred and enmity. Ang lahat ng andon sa impyerno, wala na talagang kahit kaunting awa na matitikman. Ikaw na wala sa Panginoon at nagkakasakit ka ngayon at magpapahospital ka sa St. Luke's or sa UMC, may awa pang matitikman mo kasi pinagaling ka pa rin ng Diyos gamit ang mga medisina. Pero doon sa impyerno, kahit katiting na awa ay wala po. Kahit katiting na pag-asa, wala po. There will only be cry of anguish. But that cry of anguish ay hindi po pakikinggan ng Diyos magpakailanman. Kung makikipag-usap ang Diyos doon sa impyerno, pakikipag-usap sa kanyang judgment and condemnation and anger and hatred sa kasalanan. Now, para sa bawat isa sa atin, ang eternidad will begin at the judgment seat of Christ. Kasi nasabi po ng ating teksto, we must all appear before Christ. 2 Timothy chapter 4 verse 1. Please turn there. 2 Timothy chapter 4 verse 1. Ang sabi dito, sa harapan ng Diyos at ni Kristo Jesus na siyang hahatol sa mga buhay at mga patay. It's universal. At sa pamamagitan ng kanyang pagpapakita at sa kanyang kaharian ay inaatasan kita. Well, every human being will stand before Christ the Judge. Wala pong kahit isang exempted. Tatayo po tayo sa harapan ng ating tagapaghatol na alam po niya ang lahat ng mga bagay. Bakit? Kailangan pa ba ng witness ang ating Panginoon? Ang regional trial court natin, ang Supreme Court, kailangan ng witness. Kaya ang mga abogado ay magpapasa ng mga evidence. At kahit matibay ang ating evidence, yung depensa ay magaling magpalusot. Kaya nga abogado eh. It's a battle of the brain and battle of strategy. Ilulusot at ilulusot dito sa lupa. Pero wala pong saksi, wala pong witness na kailangan ng ating Panginoon. Kung ipapasa po ang charge sa atin, ihaharap yung charge. Wala pong witness na kailangan. Sapagkat alam po ng Panginoon ang laman ng puso mo at isipan mo. Lahat ng ginawa mo, whether lantad or nakatago, ay alam po ng ating Panginoon. Ecclesiastes chapter 12, verse 13 and 14. Please turn there. Ecclesiastes chapter 12, verse 13 and 14. Ang sabi po dito, ito ang wakas ng bagay. Lahat ay narinig, matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kaniyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao sapagkat dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa paghuhukom. Pati ang bawat lihim na bagay, maging ito'y mabuti o masama. Bawat lihim na bagay ay ilalantad sa araw ng paghahatol. Tayong lahat ay haharap sa ating tagapaghatol. And we will all be judged according to the things that we have done. Kaya ang pinakaunang dapat nating malaman, mga kapatid, mga kaibigan, is that tayong lahat ay nagkasala sa harapan ng Diyos.
Romans chapter 3 verse 10 to 12, there is no one righteous, no, not even one. Dapat nating tandaan, verse 23 ng Romans chapter 3, for all have sinned and fall short of the glory of God. At lahat ng kasalanan ay karapat-dapat sa puot at galit ng Diyos. Kaya nga ang sinasabi po ng Romans 1:18, for the wrath of God is revealed from heaven against all godlessness and wickedness of men. Sapagkat ang Diyos ay dalisay, ang Diyos ay banal, at walang kasalanan na makakapasok sa kanyang presensya. Ang galit ng Diyos ay tutupok po sa kasalanan. Because heaven is the place of God's habitation. It is the place of perfection, and no sin shall defile this place of perfect righteousness. Ang impyerno po ay kabaliktaran. Inihanda ng Diyos kay Satanas at lahat ng mga makasalanan. At lahat ng mga tao ay tatayo sa harapan ni Kristo. And they will be judged according to their works. At lahat ng ating work ay matatagpuang kulang at hindi pasado sa harapan ng ating Diyos. Sapagkat ang hinihingi po ng Diyos ay 100% obedience to the law. Lahat po sa atin ay bagsak. Lahat po ay gumagawa ng kasalanan. Ang lahat ng ating mga mabubuting gawa, hindi yan makakatulong sa atin. Dagdag pa yan sa paghahatol ng Diyos sa atin. Kaya ang pinaka-issue nito mga kapatid, mga kaibigan, is that lahat ng tao ay tatayo sa harapan ng ating tagapaghatol na tayo po ay guilty, naturally guilty. Ikaw ba ay nagkasala sa harapan ng Diyos? You are guilty as charged. Nilabag mo ba ang batas ng Diyos? Guilty as charged. You have hated God from birth. Guilty as charged. At maraming mga sisigaw sa araw na yon, Lord, what about the things that I have done? Diba? Matthew chapter 7, verse 21 to 23. What about the things that I have done? Your good works can never excuse you, kaibigan. They will only condemn you. You are a sinner in the sight of God. Ang perfect lamang ang makakapasok sa langit. And then sasabihin, so ibig sabihin walang papasa, pastor? Walang papasa kahit isa? Exactly. You are guilty and I am guilty. Guilty as charged. But the good news is that meron talagang makakapasok sa langit dahil sila ay banal. 100% na banal. At ang ipapataw na Panginoon sa kanila ay not guilty. Totally innocent. At itatanong mo sa akin, how can this be? Papaanong nangyari ito, pastor? Dito na pumapasok ang ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. Dito na pumapasok ang glorious gospel, ang good news na ating pinoproclaim. Tinitingnan ng Diyos ang mga tao at wala na siyang ibang nakikita pa kundi ang ating guilt sa kanyang harapan. Sinugo niya ang kanyang bugtong na anak na si Hesukristo upang mamatay para sa mga makasalanan. Ang perfect, banal, matuwid na anak ng Diyos, He took upon Himself humanity. At bilang perfect sacrifice, ipinako siya doon sa cross ng Kalbaryo. Siya ang nagdusa sa lahat ng puot at galit ng Diyos sa ating mga kasalanan. Ang langit ay nagdilim, ang lupa ay nayanig. Di ba? Nagkaroon ng earthquake nung namatay ang ating Panginoong Hesukristo, and all creation trembled at the sight of what happened to the Son of God. Because what took place at that time was that Jesus Christ became the substitute of His people. Ang kanilang kasalanan ay naging kasalanan ni Kristo dahil pinasan niya ang kasalanan at binayaran sa harapan ng Diyos. Ang guilt ng mga tao ng Diyos ay naging guilt ni Kristo upang tubusin niya ang kaniyang mga tao mula sa kanilang kasalanan. Kaya meron pong mga tao from every tribe, every tongue, and every nation on the judgment day na ang pronouncement ng Panginoon sa kanila, and may we be part of that number, na ang pronouncement po ng Panginoon ay not guilty. Not guilty. Now, tayo po lahat ay haharap upang hatulan ayon sa ating gawa. Di ba, Pastor? We are not justified by works. Di ba? We are justified by our faith in the Lord Jesus Christ. Yeah.
We are not talking about justification here because justification is by faith in Christ alone. Pero ang tunay na justified ay namumunga, nagbubunga ng kabanalan. So in a sense, ang ating works ang nagpapatunay na tayo ay kay Kristo. At yung mga haharap sa Panginoon na nagsasabing sila ay ligtas, pero ang kanilang work ay hindi nagpapatunay, ano ang sasabihin ng Diyos sa kanila? Depart from me, you workers of iniquity. You see? We are not justified by works, but in a sense, we will be judged by our works because our works prove or nagpapakita kung tayo ba ay tunay na justified by faith. Sapagkat ang justified by faith ay mapapatunayan sa kanyang mga gawa. Well, theologians are divided over the judgment of reward, judgment of condemnation. Merong rewarding, of course. Merong awarding ceremony, of course. Pero itong awarding, judgment of reward, and judgment, general judgment, they are only one and the same event, mga kapatid, mga kaibigan. Merong reward pa rin. Lahat ng ating pagpapagal sa ating buhay Kristiyano ay makakonvert into a crown na ating ilalatag sa paanan ng ating Panginoon bilang ating alay ng pagsamba. Kaya sa ating mga kaibigan na wala pa kay Kristo, or sa bawat isa sa atin, ikaw ba ay handa na sa araw na yon ng paghahatol? Handa ka na ba? The day of judgment is really very important. Huwag mong aksayahin ang oras mo, kaibigan, sa paghahatol sa kapatid mo na iba ang opinion sa iyo sa loob ng iglesia. Diba? This is the essence of Paul's argument. Do not waste your time despising a brother who have differing or who has different opinion than yours. Do not waste your time judging anybody in the church. Ponder upon the upcoming judgment of Christ. Search yourselves whether you are in the faith. Make your calling and election sure. Yun ang sinasabi po ni Apostle Paul. Let us behave properly as in the day. Yun ang pinagbubulay-bulayan natin sa Romans chapter 13, verse 13 and 14. Pakinggan po natin ang isang 83 years old na Christian. Nang pangalan ay Leonard Ravenhill. At the age of 83, ang sabi po niya, the more I read the Word of God, the more it pierces my heart. Ito dapat ang ating aatupagin. It makes me stop, think, and meditate. I meditate now more on eternity than I ever have in all my life. Understandably, dahil 83 years old na siya. But we don't have to be 83 in order to meditate about eternity. Our people are not eternity conscious. Sabi ng matandang ito. Do you think a person who is ready for eternity would miss a prayer meeting? Sabi niya, do you think a person who is ready for eternity would miss a prayer meeting? Every person and every preacher will stand before God. That is the final reckoning day. We are not saved by works. We are saved by faith. But our works prove that our faith is true. Yun ang ating atupagin palagi than waste our time judging one another or despising one another because of different opinions on matters of non-essential. Now, para sa mga kaibigan natin na wala pa sa Panginoon, once again for the end time, pagtawanan mo man ito or hindi, darating ang panahon na hindi ka natatawa. Kung ipapatawag ka na sa banal at matuwid na hukom na ito, darating ang panahon na yung pagtawa mo ngayon ay mapapalitan na yan ng takot. That if you will read Revelations chapter 6, na naisin mo na mabagsakan ka ng mga bato at mga puno sa takot na haharap ka sa anak ng Diyos na nakaupo sa kanyang trono. Darating ang panahon na yung pagtawa at panlalait mo ay titigil yan. Now, habang hindi pa yan nangyayari, the gospel is freely offered to all and to you, our dear friends. Repent of your sin. Be reconciled to God through Jesus Christ. Be reconciled. This coming judge ay una nang pumarito upang iligtas ang mga makasalanan na tulad mo at tulad ko. But He is not Savior forever.
Darating ang panahon na ikaw ay sisigaw at magmamakaawa sa Kanya, but He is no longer Savior. The Savior. He is already the Judge. He is already the Lord. Oh, do not squander the opportunities na ipinagkaloob ng Panginoon sa iyo. Hindi na mabilang, kaibigan. Magbalik loob ka sa ating Panginoon ngayon. Baka bukas ay huli na ang lahat. Tayo ay manalangin. Salamat po aming Panginoon sa mensahe ninyo sa umagang ito. Hinihiling po namin na kami ay lumago spiritually. At part ng aming paglago spiritually is pagbubulay-bulaya namin palagi ang eternity. Because one day, kami ay haharap sa inyo. Salamat dahil hindi kami haharap sa inyo based on our own righteousness because we don't have any, but based on the righteousness of Christ. But our good works prove the reality of our faith, of our justification. Ito ang dapat naming pagbubulay-bulayan palagi. Tulungan ninyo kami, O Diyos, to search ourselves whether we are really in the faith. Salamat po, O Diyos. Ito po ang aming samo at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Jerusalem the Golden, 604.
Tayo po'y manalangin.